police visibility po tayo. At syempre yung mga tumutulong po dun sa ating mga estudyante kahit po sa pagtawid nila sa kalsada. So, bukod din po sa mga police, meron po tayo mga force multipliers, yung po mga LGU na pinap po yung kanilang mga BSS, yung kanilang mga personnel para mag-assist po sa mga schools natin. Nangyari po yung incident po sa Tacloban, nagkaroon po tayo ng agaran sa operasyon din sa mga paaralan na pinapauhan po ating mga personnel, kinausap po nila yung mga school administrator, principal, na ilan ating LGU kung ano po yung mga pwede pang maitulong ng LCRTO sa kanila, kung kailangan po ba ng dagdag na tao, sa palibot ng tao, o kung kailangan po ba ng security assistance, lalo sa kasama ng mga estudyante sa kanilang mga schools, check ng mga bus. So, yun po ating assistance at yung ginawa po natin na kumbaga nakikipag-usap sa kanila para i-assure po sila na kung kailangan po nila ng dagdag na assistance o dagdag na tulong sa kanilang mga paanan. So, ibibigay po ng PNP para po masige hindi po mauulit lalo po dito sa ating sa LCR na napakarami po estudyante. Hindi nangyayari po dito. Meron mo makahumingi na ng mga binanggit niyong kung kailangan man ng mga assistance. Like pag-check na ba, meron na ba mga parang ang nagsabi na PNP, kailangan namin kayo dito. Makapwede, araw-araw, nandito kayo, umaga, ganyan, gabi. Wala naman po hindi naman alam po naman nila na nakahandle kami maayos ng kanilang mga security personnel yung mga pagpasok po ng ating mga estudyante. Pero siyempre, yung coordination po naman natin ang ginawa sa mga LGUs para po din sa lalo sa mga malaking schools. Meron po kasi mga areas dito ng mga school dahil po sa Quezon City, yung mga malaking school nila. Meron mga locality course. So, yun po yung isa sa mga gusto natin sana na magkaroon din yung ibang malalaking paaralan sa ibang syudad po dito sa Metro Manila bilang security measure na rin po para hindi lang po yung pag-check or yung personal na pag-check ng mga security personnel ang gagawin. Pwede po, pagdaan na lang po yung mga estudyante, malalaman na po para mas mabilis para hindi na rin po maabala yung ating mga estudyante sa pagpasok sa pare. At syempre, yung training natin, karagdagang training at pagbibigay ng kaalaman din sa mga nagbabantay sa ating mga paaral. Kasi hindi naman po lahat ay nakakapag-hire or meron po silang security guard na nandun sa labas ng kanilang or nasa premises po ng paaralan. So yung pag-train po natin dito sa ating mga force multipliers, mga BSS at iba pang security personnel na nagmamandate sa ating mga schools para alam po natin na-equip po sila sa tamang kaalaman kung sakali man po naman mga incident na kailangan nilang alarm. Medyo sa mga desk ninyo, assistance desk ninyo na nasa malapit sa mga schools, ano ang distansya nito sa mga paaralan at ilang pulis sa kada shift ang nakatao din sa police assistance desk na yan? Every shift po, meron 2 hanggang 3 tao ang nakatao din sa ating mga police assistance desk. Usually po, nandyan po yung ilang metro lamang po ang layo din sa entrance po ng mga schools natin. Pero mas marami po kasi tayo na nire-require o mas gusto po ng ating mga schools na dito po naman kasi na wala po yung assistance po. Nagmahal lang po ng pedestrian o yung nakapalibot po na naglalakad o police visibility and presence sa palibot po ng paaralan. Pero hindi sila, ito talagang police visibility. Kumbaga, papasok sila sa issue ng eskwelahan kung araw PM. Hindi sila pwedeng gamitin na taga-check ang trabaho ng mga estudyante kasi hindi trabaho ng mga polisyon. Yes po. Hindi po sila pumapasok sa mga eskwelahan para mag-ronda o mag-patrolya. Not unless po meron tayong specific na request sa ating school. Na meron naman po na sila kailangan po yung assistant, saka lang naman po pumapasok na loob ng paaralan ng ating mga police. Hindi rin po tayo nag-check ng gamit. Meron po tayo meron po sila mga security personnel na gumagawa po. Sa loob ng 3 linggo nung umpisa yung pasukan, anong mga naitalaba ko yung insidente sa loob ng paaralan o kahit man lang sa labas o sa perimeter ng paaralan may mga karanasan, mga istorya ng estudyante, yung mga riot, meron ba naitala ng LCRTO? Dito pa Dahil po wala pa naman po tayo na ititala na para mag-cause po ng concern. Maliban po din sa ilang mga ethics na rules na pinapasang po tayo
ang ating usual na victim is mga estudyante po. So, hindi lang po ito school-related yung mga nangyari po natin. Anong example ho ng mga petiker? Pero estudyante pa rin ang involved. Meron po tayo na physical injury na napagtripan po yata ng lasing. Kung dalawa natin estudyante na nanggaling po sa isang bahay, matatapos po nilang gumawa ng school project. Agad din naman pong nahuli yung ating suspect at siya po ay na-inquest for child abuse. Oo, mahalaga ho na meron nung kahit papano, at least na bibigyan ho agad ng atensyon yung kapaligiran. Paglabas na ng mga estudyante, hindi naman nagtatapos paglabas sila o tapos na ang responsibilidad ng komunidad. Yung mga ganun ba? Kasi marami tayo napapansin mo ngayon, kahit di na i-report, minsan may mga lumalapit, humihingi ng limos. Kailangan English po ang estudyante. Meron pa nga, umaakyat ng out of school youth sa mga jeep. May mga estudyante rin sakay doon, di ba? Yung mga ganyan, paano natin masiguro na ligtas ho ang ating mga kalye, mga karakita sa lahat, including mga estudyante. Kung alam naman po natin na nakakalat po yung ating mga pulis, nandiyan po sila lamang sa palibot ng ating community, hindi po natin magagawa na bawat kanto o bawat sulok, halimbawa man po na umakyat sila ng jeep o sumakay sila ng jeep, hindi po natin ma-assure na na po nila is meron pong nakabantay na police aid in the area. Pero siguro po, hindi lamang naman po ito trabaho ng ating PNP. Kailangan na rin po ng suporta ng ating community. Lalo pa po, at alam naman po natin na may mga estudyante or may mga learners or may mga kababayan tayo na hindi po nila kaya ipagtanggol yung sarili nila. Siguro po mas maganda po kung magiging whole of community approach kung gagawin natin na pagtutulungan. Kung halimbawa po may nakikita po tayo na nabubuli, may estudyante na nabubuli, or meron tayong kababayan na sinasaktan, na alam naman natin na hindi dapat. Siguro po yung simple pagtawag natin ng assistant sa 911 or magtawag po sa pinauupunan sa ating mga pulis para tutulungan sa isa na po magandang gagawin ng ating mga kababayan para po matulungan ng PNP na agad-agad po na-solve po yung mga petty crimes na nangyayari po sa ating community. Naghahanda po ba ang SCRPO ng program? Buong PNP dapat kung ano yung action na ganito ng SCRPO para this area? Ng parang security drill para sa mga estudyante. Parang hindi na kasi natin isasasab yung possibility na pwede maulat, hindi ba medyo sila. Yung ang dapat nilang gawin kung sakaling meron mangyari active shooting incident sa lugar nila. Yung parang bang sabat sa nila ang buwan na nagpapalabasan na ng mga bata na ano dapat gawin kapag huling doon. Ito naman sa ganitong insidente na para sa kalumesyonan, ano dapat nilang gawin ang oras? Hindi sinasabi po natin yung active shooter drill kung saan meron po yan sa alam ko meron nangyayari sa ibang bansa. Kumbaga yung sa atin po, bago sa atin yung nangyari na merong namaril na estudyante. So initially po, meron po tayong pag-iusap na ginagawa, naglalaro po ang ating national headquarters kumbaga yung sunod